Ayan na. Ipakita natin tong kay Senator Bato. Nagising-gising na yata si Senator Bato, mga boss. Kasi lately, medyo binabanatan natin si Senator Bato eh. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo dito sa channel natin, ang tama ay papalakpakan natin at ang mali babanatan natin. Para sa akin, medyo sablay si Senator Bato pagdating sa kanyang committee doon sa Digamo inquiry niya, tapos ngayon meron siyang inquiry diyan sa mga rebelde. Sabi ko nga sa inyo, medyo nagtatampo tayo kay Senator Bato kasi si Congressman Arnie Teves ay kabilis-bilis nilang ipinatatawag, tapos tila mo hindi kongresista yung tao, yung pala meron palang parliamentary immunity ito at hindi lang pala basta-basta magpapatawag ang senador ng isang kongresista kasi tingnan mo naman hindi niya mapatawag si Manuel sa kanilang o Senado. Pero ang kagandahan nito mga bossing ay si Senator Bato de la Rosa ay mukhang talagang support siya dito sa SMNI. Again, the House of Representatives will milk on this issue ng franchise ng SMNI until thy kingdom come. But come Senate, alam naman natin na maraming kaalyado ang Presidente Duterte dyan sa Senado. So dyan magkakaalaman. Yung sukli sa 2.66 billion, di pa po kasi nanay natatapos yung taon. Malay mo naman magamit nila lahat yung 2.66 billion kasi so far meron na silang 40 million na nagamit. So ilan na lang? 2.26 billion na lang. Kaya nilang gastusin yan in few months. Di ba? So ayun mga bossing, pakinggan natin itong si Senator Bato de la Rosa sa kanyang statement. Ang sabi niya, kung nasaan ng SMNI, andoon din ako. Talaga ba? Sige, Senator Bato, papakinggan namin yan. Kagandang dulot ng SMNI in our fight against the CPP and PNP. What is your stand po, sir? I am strongly supporting SMNI dahil alam ko sinusugal ng SMNI yung kanilang lahat ng resources, pati na rin yung kanilang buhay, yung kanilang safety ng kanilang buhay. Kailan sinusugal para sa laban dito sa CPP and PNDF. So kaisa po. Hilario, sabi niya, paano yan? Iyak na kayong DDS kasi talaga ba? Talaga ba? Pakita natin. Pakita natin. Sabi niya iyak na daw ang mga DDS. Talaga ba? Kasi sa nakikita natin nang umiiyak yung mga binabatikos ni PRRD sa Congress. Partida, hindi na yan hindi na presidente yan. Ano sabi niya? Si Martin laban sa Duterte. Kaya nga 0.44% yung nakuha niya sa survey. Sabihin mo dyan sa Diyos na Martin mo, galingan niya. Galingan niyang maigi kasi isang taon na lang. Magpa-file na ng COC para sa senatorial race. Walang Speaker of the House pang nagiging presidente ng Pilipinas. Kaya galingan niya. Sige, ito, tuloy natin. Sabi ko nga sa inyo yung mga gunggong na mga yung mga gunggong na mga dilawang tayo na yan, hangin ang laman ng mga utak. Ang buti sana kung maayos na hangin, utot na bulok ang laman ng mga nasa kokote niya. Ako ng SMNI, kung saan papunta ang SMNI, nandoon din ako. Kaya kung darating man yung cancellation ng prangkisa ng SMNI, darating man yan sa punto na makapasa sa lower house at pupunta doon sa amin sa Senado, masahan po ninyo ako na alam ko what SMNI is doing. Palakpakan, napakaganda niyan. Kasi tayo as much as possible, hindi naman natin pinapanood lahat ng mga shows dyan sa SMNI, pero
yung sa ngalan ng malayang pamamahayag, karapatan nila yan. At gusto nila, tayo nga galit na galit tayo sa sa ABS-CBN, GMA, tsaka TV5 dahil sa kanilang hindi patas na pagbabalita. Pero hindi natin wini-wish na magsara na yung mga yan. Kasi karapatan nila yan na magpakalat ng mga ganyang balita. So as much as possible, ayaw natin na itong SMNI magsara. Bakit? Kasi ito na nga lang yung platform Kung tayo yung bagong oposisyon, so be it. Di okay. Basta ang importante, nandoon kami sa side ng tama. Nandoon kami sa side ng kapakanan ng bayan. O now, kung tawagin man tayong makabagong oposisyon, di okay lang. Ganun talaga. Check and balances. Di rin naman natin pinagbawal yung mga oposisyon nung panahon ni PRD, di ba? O kung yun ang tawag nila sa atin ngayon ni opposition, ganun talaga buhay. Sila yung nasa posisyon di ba? So ayaw natin na hindi man natin pinapanood lahat ng kanilang mga palabas diyan, sitcom, yung kanilang mga balita diyan, sigurado tayo na mauhusay yung mga nandiyan diyan. Sigurado tayo na talagang nagsilbi sa bayan yung mga nandiyan diyan. Sino-sino yan? Harry Roque, si Panelo. At kung sino-sino pa, si PRD nandiyan diyan. At napakarami pang iba. So matitino yung mga nandiyan diyan. Kaya yun ang natin, yun ang ating ipaglalaban, yung malayang pamamahayag at karapatan ng SMNI bilang isang franchisee or merong prangkisa na magpalabas ng mga balita. O kung hindi pabor sa inyo, kung hindi swak sa panglasa ninyo, madami pong pwedeng panooran. Parang dito rin sa YouTube yan, kung hindi swak sa inyong panlasa yung ating tapas ng dila, marami pong mga channels dyan na pwedeng mapapanood. Ganun din. Kayong mga congressman, kung sa tingin ninyo nasasaktan kayo sa mga napapanood nyo sa SMNI, manood kayo sa GMA, TV5, tsaka UNTV, ganyan. Sa ABS-CBN, huwag kayo manonood sa SMNI. From you, we have also other comrades doon sa Senate na nakita ang kagandahan dito. Well, some of our comrades are just silent, but alam ko yung pulso ng kanilang puso. Alam ko kung saan sila nagsasign. Sir, mensahe po ninyo sa lahat ng viewers ng SMNI worldwide. Sa ating mga viewers ng SMNI, worldwide, kung ano man yung mga pagsubok na dinaranas ngayon ng SMNI, well, I am with you. I am with you. Walang iwanan ito. Kasama po niyo ako sa mga pagsubok na yan. And just hope and pray na malusutan natin yung pagsubok na yan. Huwag kayong mawalan ng lakas ng loob. Fight lang, tuloy lang ang laban. Kasi kapag tayo mawalan ng lakas ng loob, sino makikinabang? Yung mga kalaban natin sa kaliwa. Silang mamamayagpag kapag wala ng SMNI. Dahil Ito, natuto na si Senator Bato kasi for the longest time si Senator Bato masyado na siyang safe sumagot, politiko na. Nung nakaraan na tinanong siya dito, sabi niya I cannot comment because wala pa yan sa amin. Titignan ko muna ano yung kanilang mga basis, ano yung kanilang report, and then we will conduct our own investigation. Ganon yung sinasabi niya. Hindi siya outright sinasabi niya no. I believe that SMNI is fighting the communist. The SMNI is fighting rebellion, the NPA, the terrorist. So ako naniniwala ako dun. Wala tayong pag-uusapan. Pagdating dito, I will back them up. Yun ang maganda sa ginagawa ni Bato ngayon. Siguro dahil sa narinig ako naniniwala kasi ako na si Senator Bato for some time medyo naligaw ng landas. Na medyo nag-enjoy siya sa fame, yung kasikatan, yung pagiging kilala, yung pagmamahal ng mga DDS sa kanya. Nakalimutan niya na yung talagang isa sa mga reason bakit nandiyan sa Senado, which is unang-una protektahan yung ating bayan, pangalawa protektahan syempre yung PRD natin na nagtrabaho. Then alam natin dito sa Pilipinas kapag nagtrabaho ka ng malinis, sigurado ako marami kang makakaaway. So may mga pagkakataon na si Senator Bato hindi natin nagugustuhan yung kanyang mga kilos, mga galaw, mga salita, pero this time talagang nanindigan na siya.
siguro nagising na siya sa katotohanan kasi tinan mo pepetiks-petiks kayo diyan. Pepetiks-petiks ang mga kaibigan ni PRD. Kumakana ang Congress, ang dami-dami nila. Tapos kung mapapansin ninyo, halos hindi na kayo napag-uusapan diyan sa Senado. Samantalang kayo naman ang laging bida sa mga media before Senado. Pero ngayon hindi na kayo napag-usapan. Somewhat nagiging mas popular na po ang Congress sa inyo. Ang Congress pa naman ay sa nakikita natin mukhang they wage a war against the Dutertes and the DDS. Nung sila gumawa ng resolusyon to protect yung kanilang reputation, it's as if they waged a war already. Kung papatay-patay ka, Senator Bato, bubugbugin nila ng bubugbugin si PRD tapos wala kang say, safe ka lang, nasa gitna ka, patay tayo dyan. Kailangan ipakita natin na ang DDS ay united. Senator, tama yung sinabi mo na ang SMNI sa buong lalo na yan yung kanilang laban para sa bayan na yan, yung show na yan na laban para sa bayan, ay nako, talaga naman araw-araw na ginawa ng Diyos. Alam nyo ba na pag pinapanood ko yung live stream ng laban para sa bayan everyday, hindi yan umaabot ng 1,000 viewers. Ibig sabihin, walang mga tao, walang mga Pilipino or maliit lang yung numero ng mga Pilipino na merong alam mo yon, yung gusto or interesado doon sa kaso ng mga NPA or yung paglaban natin sa mga NPA. Alam niyo kung bakit nagsawa na tao? Kasi yung mga NPA na yan for the past 50 years siguro nandito na yan sa atin. So parang tabang na yung mga tao dyan. Imaginein mo, halos ayaw na nilang itakil yan. Tapos itong laban para sa bayan, tinutukan talaga nila yan kahit walang nanonood sa kanila, diretso sila. At binigyan ng laban para sa bayan na yan na platform yung mga surrenderies. Di ba? Ganun lang yan. Kaya very good ka dito, Senator Bato de la Rosa. That being said, papalakpakan ka namin yan. Yung mga siguro mga iba dyan na nag-iisip na, humihina na ang mga Duterte. Well, hanggat nakikita nyo pa po ang pangalan ng mga Duterte sa inyong mga telebisyon, kaya sila ay kinakasuhan, kaya sila ay binabanatan. Kaya po sila ang flavor of the month, of the year, of the decade. Alam niyo bakit? Kasi for you to become relevant, kailangan mo talaga ng Duterte. Kailangan mong either kampihan ng Duterte or awayin ang Duterte para maging relevant. Katingnan mo, si Trillanes, nakakalimutan ba ng tao? Hindi. Hindi siya makalimutan ng tao kasi gigil na gigil sa kanya dahil sa kanyang mga propaganda laban sa mga Duterte. Ganun yan, Dutertes can be a curse or they can help you sa karir mo. Pero mas malamang sa malamang na maging curse ang pangalan nila kapag ka ikaw ay kumalabang ka sa kanila. Kasi ang Duterte ay walang ibang ginawang walang ginawa sa Davao kundi paunlarin. Ang tatay na Duterte ay somewhat for the past 6 years. Nandoon tayo sa pinaka-ruro, kumbaga nakabawi tayo. Pagdating sa paninilbihan, talagang nagsilbi sa atin ng tama. So kapag ka ikaw galit ka sa isang dating presidente na nagsilbi ng tama, ibig sabihin meron kang pansariling agenda o baka hindi ka kumita nung panahon niya o baka yung negosyo mong droga, yung iyong tax evasion nung panahon niya baka nasikwat ka niya kaya siguro galit na galit ka.